Ang tindi ng pasabog ni Atty. Salvador Panelo. Tinampos na ang impeachment na to. No? Nagtataka lang ako, no? Bakit kaya hindi kinuha si Atty. Salvador Panelo bilang abogado ni Sara Duterte, puro kabataan, no? Ipinaliwanag po ito ni Atty. Salvador Panelo. Sa kauna-una, siyempre, may edad na si ating Salvador Panelo. Mag-80 na to, no? Hindi niya na kaya makipagbalik-taktakan. Maring hingali na, maaring kapusin na, or kailangan na ng kodigo minsan kasi niya, syempre, dala ng katandaan, no? Pero napakahusay nito ng tao na to, no? At dito, in-explain niya tungkol dito sa mga makakaliwang grupo na di umano na sinasabi na, alam mo, ang confidential funds ay yan yung ginamit ni Sara para pigilan ang recruitment, no? Ng mga, alam nyo na, mga makakaliwang grupo, no? Ng mga umaakit ng bundok, no? Yan isa sa mga dahilan kung bakit si Sara sinisisi nila ngayon. Kasi niya kaya nga confidential funds di ba? Pwede kang gumamit ng alias, pwedeng Merigis Piatos, gusto mo chichirya, chicharon, avocado, hopya, gusto mo gamitin yan. Confidential funds niya nakatago yung yung identity, no? No, hindi nila maintindihan niya, pero pag kinalkal yung kay Bonget na confidential funds, maintindihan nila yan, no? Tungkol dito, no? Pero tingnan mo, pero bago natin talakayin niya, mga kaibigan, tingnan mo natin tong kakaibang kalokohan niya. Hindi mo alam kung kalokohan to ng gobyerno Hindi ko alam Bago tayo dumaloy dito mo tayo sa baha, tungkol sa baha. Meron dito na kung saan sinisip-sip yung baha. Panoorin natin. Tingnan nyo panoorin mo natin. Ay sos, Mariosep, tingnan mo ginagawa. Hindi ko alam kung para saan tong ano ba to? I-ano ko muna to, i-mute ko muna to. Kaya na pa message to Oh. Oh, teka lang. Oh, ano kita? Tandali, 24 hours na kitang i-mute. Oh, 'yon. Oh, ngayon. Eto sinisip-sip yung baha. Ilang mga lugar na may mga ganito na sip-sip baha. Alam nyo, walang tulong to ilang sisip-sipin nyo, ilang cubic ang sisip-sipin nyo sa loob ng isang oras. Tapos uulan na mas matindi, triple ng cubic ang sisip-sipin nyo. Eto, sayang lang sa gasolina. Kaya nung gasolina to, pera ba ng mayor to? Pera ba ng congressman to? Pera ba ng presidente to? Pera ng taong bayan, mahal ang gasolina ngayon. Magkano gasolina ngayon? 90, 80? Sa tingin mo maghapon sumisip-sip yan? Ang laki perang yung konsumo niyan. Diesel yan. Alam ko, diesel. Di ba? Tapos sisip-sipin nyo ba? Para sa niya? Ano sisip-sip nyo dyan? Ayan baliwala yung ginagawa nyo. Hindi yan ang solution. Band-aid solution yan. Ayan pasensya na. Saan nyo itatapon yung tubig? Kumonti niya kumonti. Ang galing. Ngayon, pag umulan mamaya, balik na naman yan. No? Saan nyo tinatapon yan? Di ba ba? Saan nila tinatapon yan? Yung tubig, patapos sipsipin sa tinatapon. Ng teting naman talaga. Ngayon na naglilinis, okay lang binaha. Tindi nila, no? Wala ba kayong mga kakayahan o gamit man lang na budgetan nyo yan bago mag-umulan? Ang tagal-tagal mula January hanggang July, wala naman ulan. Ang gawin nyo, budgetan nyo para pagdating ng panahon, alam na lahat, wala nang mga kalat, handa na lahat, may mga equipment kayo, may mga, mano-mano, pinapalaw. Sus, Mariosep, hindi ko sinisisi ang mga yan, masisipag yung mga yan. Ang sinisisi ko, bakit ganyan? Di ba? Ngayon lang kayo nagaganyan, kung kailan bumahana? Sus, Mariosep naman. Kita nyo naman, sipsipin nyo yung baha. Tapos yung tubig, sa itatapon. Diba? Kasi nyo, silip-sip yung baha, sa itatapon yung tubig. Diba? Babalik yan. Sa isang lugar kasi, pag umulan ng malakas, iisang tubig-tubig dyan. Sos naman, Dito tayo sa Net 25. Makibalita mo tayo sa mga baha-baha. Sabi ni Auntie Claire dito, humupa naman daw yung baha. Mabilis daw humupa yung baha. Ang galing, no? Ito ba mabilis humupa ang baha? May bangka na sila. Balita ko, mag-iisang linggo daw yan Yan ang humupa ang baha, sabi ni Auntie Claire. Mabilis naman daw humupa ang baha. Yan, ang tagal na neto. Ito pa.
Oh, grabe oh. Mga kababayan, huwag kayo magtapon ng basura. Ha? Grabe tingnan nyo. At diba, pero ano perwisyo niya? Hindi naman, ang perwisyo naman, di naman sa mga karatig lugar. Ang perwisyo niya sa inyo din. Magkakasakit kayo, leptospirosis, akala nyo wala kang perwisyo sa inyo. Malaking perwisyo sa inyo yan, maniwala kayo. Sa inyo babalik yan, binabaha kayo, tingnan nyo. Marami na may namamatay kasi kayo rin gumagawa ng ano kababahan nyo eh. Alam mo nyo naman ang gobyerno eh. May ghost project na nga eh, dadagdag pa kayo. Huwag kayo makitagdag na grabe, dagat ng basura na to, grabe oh. Katamaran na yan eh, kababuyan na yan eh. Oh, Pilipino ka, proud ka. Ay, Pilipino, proud ako. Tatapon ka ng basura? Kakaya ka. 'Di ba? Oh, wala akong kailang Pilipino tatapon ng basura. Oh, yan oh. Oh, okay, dito tayo kay Salvador Panelo. Ito na tayo. Dito tayo sa mga recruitment ng mga umaakit ng bundok, no? Si Sara kung pinigilan na si Sara mismo, alam mo sabi na ayaw nila i-announce. Si Sara ang pinigilan niya ang recruitment ng mga umaakit ng bundok. Alam niyo na ano 'yon, no? Dito ginamit ang confidential funds. Iyan ang sabi ng nabalitaan natin. Napakahalaga doon. Inamin ng mga testigo o nung testigo ngayon na hindi hindi conclusive yung findings. Kumbaga preliminary lamang. At meron pang appeal with respect doon sa sinasabi nila notice of disallowance. Kaya walang basihan ang pagdemanda mo. Kasi kung hindi pa pinal yung sinasabi mong may irregularidad, paano mo may didemanda? Nag-a-appeal na pa sila. Yun ang pinaka-importante sa akin. Kaya yung mga ibang mga tanong doon, mga irrelevant pala yun. The moment na you admitted, or the moment you admit that the findings of COA is not final, useless. Magiging walang halaga ang pagdemanda mo kasi nga wala kang basis. Pagdidemanda ka lang kung meron illegal o may irregularidad na. Fishing expedition niya kasi ang ginagawa dyan sa impeachment na yan. Talaga, alam mo, yung si pagpapahuli kay Bato, pagpapakulong, kala Senator Rodante Marcoleta, naniniwala ako, labag sa kalooban nila yan eh. Yung mga nasa taas. Alam ko, hindi naman ganun kasama talaga ugali ni Bongit eh. Di ba sabi ko nga sa inyo eh, marami nagsasabi si Bongit daw eh talaga, mabait naman daw yan. Nasa paligid lang talaga niya impluensya, yung demonya, sabi niya. Sabi ng iba, sabi ni Maharlika, Satanas daw, yung nasa paligid niya. No, mabait naman yan, na-impluensya lang sa paligid niya. Ikaw ba kakayanin mo yan? Ipakulong mo yung mga senador ng Pilipinas. Kaso no choice ka eh. No choice ka ang mangyayari sa'yo. Pag nanalo si Sara at hindi na pa impeachment, ang mangyayari, kayo babalikan. Pangalawa, mapapakulong lahat ng sangkot sa flood control issue. Yan ang kinakatatakot nyo. Ano ba kinakatakot nyo? Ba't ayaw nyo maupo si Sara? Sige nga. Para yung Pilipinas, huwag mapahamak. Talaga ba? Doon sa matandang Duterte nakaupo, nakita na natin yung paglilingkod niya. Kung ayaw niya yung paglilingkod niya, pues si Sara hindi pa natin nakikita yung paglilingkod bilang presidente. No? Kaya wag niyo muna husgahan si Sara. Yan sabi niyo, nako, pag si Sara na upo, patay, dilim na, maraming patay na magaganap. Paano masasabi? Nakapunta ka ng future? Nakita mo na ba si Sara na nakaupo ng bilang presidente, ganun ginawa? Huwag nyo hatulan. Hindi pa nga nagiging presidente. Hindi pa nga naupo, nahatulan nyo na eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Ano kayo eh, ano kayo, parang nag-ano kagad kayo, tawag doon, nag-i-imagine kagad kayo na ganito si Sara pag nanalo, ganyan-ganyan, di ba? Pero sigurado, pag nanalo si Sara, pakukulong niya lahat na sa flood control issue. Kaya yun ang kinatatakot nila. Ano kinatakot nyo? Kung wala kayong flood control issue, ba't natatakot kayo? Di ba? Yun lang yun eh. Ginawa, ang dinidemanda mo. Kaya ang problema nga, wala pang ganun eh. Hindi pa pinal. Temporary lang, recommendatory lang eh, namin na nga eh. So kahit ano pa sabihin mo doon, kesyo ganito, kesyo gano'n, wala lahat yun. Tapos na ang usapan dapat yan eh. Kaya lahat ng mga iba pang mga katanungan, hindi na mahalaga yun. Hindi masyadong importante yung mga typo error. Ang mahalaga dyan, gaya na sinabi ko, the moment you admit
na yung findings ng COA is preliminary and not final. Tapos na ang kaso. Ang mahalaga doon, yung bang confidential funds, Yeah. ginastos mo para doon sa layunin na kaya inilabas ang pondo. Ano bang layunin niya? Layunin niya, sirain mo ang puwersa laban sa Estado, enemies of the state. Kaya yung pinupunto ni... Ano ba enemy of the state? Eh di yung mga recruitment, pati yung mga nasa bundok. Di ba? Alam niyo na kung ano yun. Yeah? Yun yung kaya nga confidential fund eh. Kaya confidential eh. Intelligent fund. Alam mo, hindi alam ng ordinaryong Pilipino yan, dapat tinuturo yan. Dapat yan, magkaroon ng eskwela, ituro yan eh. Magkaroon dapat ng subject eh. Ano ba subject yun? Political science, di naman political science yun eh, no? Tinuturo. May subject na kung saan tinuturo dapat, magkaroon dapat ng subject ang mga elementary hanggang para sa akin eh. Ituturo yung kalokohan ng gobyerno eh. Parang di madaya yung taong bayan eh. Simulan na eh. Kasi nagagamit yan eh. Pag yung kagaya ng paggawa ng budget, insertion. Pag ba may insertion, masama na? Hindi. Halimbawa, palagay natin, si Marcoleta may insertion, no? Masama na ba si Marcoleta pag may insertion? Hindi. Wag yung bigyan ng kahulugan pag may insertion masama. Ang masama, yung insertion, tapos nakita sa audit o nakita sa na hindi ginastos sa tamang paraan. May insertion ka pa, 300 million panggawa ng tulay. Tapos sa distrito mo, wala naman tulay na ginawa. Ghost project, ibig sabihin. Yun ang insertion na talagang masama. Pero insertion, halimbawa, may in-insert kang 500 million, nagastos mo naman sa tamak. Yung mga constituent mo, may nagpatayo ka ng building, nagpatayo ka ng mga waiting shed, nagpatayo ka ng kumpleto, pati resibo, kumpleto. Minsan pa nga, abunado ka, ika nga, sabi, i-reimburse mo na lang, may ganun eh. Di ba? Yun ang, wag nyo gawin, ituro nyo kung ano tama. Kasi na ginagawa nila, may insertion, anya yan. Di ba si Pinky? May insertion si Marcoleta. Hindi nila tinuturo sa lahat kung ano yung tama. Ako, buti nila ako. Gumagawa ako ng budget dati sa gobyerno. Kaya alam ko. Di ba? Dapat ganoon din ang confidential fund. Tinuturo nyo na maigi. Hindi yung may confidential fund yan. May kurakot yan. Bakit ba may confidential fund? Kurakot na? Saan ginastos yan? Bakit ganyan may piatos, may rigis piatos, inaasar-asar pa? Nilaloko yung taong bayan eh. Biro mo, hawak-hawak ka pa ng piatos saka ng Mary Grace na na yung di ba, Mary Grace piatos daw. Yung mga pinklawan, di ba? Kawawa naman kayo, niloloko yung taong bayan. Imbis ituro nyo kung bakit ganyan. O bakit may alias. Natural sa isang confidential pass, may alias na ginagamit. Alam nyo yan. Pero nililin lang yung taong bayan. Senator Robin Padilla. Tama. Sabi niya, makikita mo yung success doon sa mga kalaban mo. Kasi yung mga NPA, mga rebelde, taon-taon, pag merong anibersaryo, meron silang sineselebrate. Palagi silang merong ambush, may bomba, may pagsalakay sa gobyerno, government troops. The fact alone, sabi ni Robin, na walang nangyaring ganyan. Ibig sabihin, successful yung operation mo against them. Yes. Successful yung paggamit ng pondo. Bakit successful? Bakit hindi natuloy ang mga pagsalakay? Bakit nahihinto mo? Kasi nga, kung meron ka mga informant na nakapasok sa person nila, malalaman mo ang plano nila. At pag nalaman mo, di gagawa ka na ng kaparanan para hindi matuloy ang kalokohan nila. Iyon ang pinakapunto na dapat na maalala, maintindihan ng mga kumukontra kay Inday Sara. Yun, hindi. Alam nila yung totoo dyan. Ang nakakaawa, yung mga taong bayan, hindi na nalalaman yung totoo. Kasi hindi tinuturo yung tama. Maraming taong bayan hindi nakakaalam. Yan. Pero yung mga opisyal natin, alam yan. Alam yan. Minamang-maangal lang nila kasi nga, pag nalaman ng taong bayan ang totoo, na ginastos sa tamang confidential pa siyang sa mga umaakit ng bundok para mapigilan yung recruitment, wala na, talo na sila. Popogi lalo si Sara, di ba? Talagang last time sa eleksyon. Yeah? Yun ang ayaw nila eh. Na si Inday Sara, unang-una, gaya na sinabi natin, hindi siya humingi ng pondo. Binigyan siya ng presidente. Yes, binigyan siya ng pondo, di ba? Tapos junior ng confidential fund. Hindi ba siya humihingi? Kasi nakita niya na bilang chairman ng NTF-ELCAC, maganda ang kanyang pamamalakad
nagawa niyang i-reduce ang rebellion. Kaya binigyan siya ng pondo at ginamit naman ito dahil maraming ang nare-recruit. Maraming mga planong pagsalakay. Nasira niya nga yun eh. Yun ang mahalaga doon. Yung mga resibo, mga hindi na mga mahalaga yun eh. Sinasabi na nga ng testigo, hindi naman hinihingi yung mga resibo eh. Kasi may acknowledgement receipt na nga, tinanggap na nga na meron kaming proyektong ganyan. At ang tanong nga, yung bang proyekto mo naging matagumpay? Ayun, yun ang ebidensya doon. Wala, bagsak na nga ang NPA. At yung mga pondong yan, ginagamit sa kalaban ng Estado, kasama ng mga NPA do, mga kriminal, mga terorista. Yun dapat ang sukatan mo kung nagamit o hindi, o binulsa o hindi. Kasi kung tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake at ang paglaki ng pwersa ng mga kalaban ng Estado, ibig sabihin, binubulsa ng tumatanggap ang perang pondo para labanan sila. Yun Yes, totoo yan. Diba? lang sentido común ng tao. Kasi nga, itong prosecution, humihingi ng stipulation, ibig sabihin, kasundo sila sa isang bagay. Dapat ginawa nila yon sa pre-trial stage. Hindi ngayon na nagta-trial na nga eh. Dapat noon pa na nagkasundo sila, ito yung mga dokumento namin, pareho pa ng dokumento nyo, huwag na natin itong pagtalunan. Dahil common naman. Hindi nila ginawa yun eh. Saka yung abogado ng prosecution, kung ano-anong mga binibigay na payag na wala na hindi kasama sa paglilinis. Kumbaga, nagpo-propaganda siya, sinisiraan niya ang depensa at si Inday Sara. Hindi masyado nilang pinapahaba yan. Masyado nilang pinapalawak yan. Kami, ultimo lahat, pati yung sheriff na sinuntok, kasali dyan eh. Di ba? Ganun sila, para talaga, bukod sa, para yung tao, maasar kay Sara, hindi naman naasar yung tao kay Sara, lalong gusto si Sara. Lalong tumataas ang sorbe ni Sara. At hindi at nananatili sa mataas ang sorbe ni Sara, hindi naman lang buwababa. 'Di ba? Yan yung resulta ng ginagawa nyo. Hindi kasi wag niyo gawin tanga yung tao. Wag niyo gawin tanga. Kasi nararamdaman namin ginagawa nyo kaming engot eh. Oo. May pinag-aralan din kami lahat, no? Alam namin yung mga ginagawa nyo dyan. Na puro fishing expedition lang ang ginagawa nyo dyan. Ito namang presiding officer, ito may kasalanan ng lahat eh. Kasi pinapabayaan niya, dapat niya kinokontempt niya. Kasi repeated admonition na palaging lumilihis sa takbo ng tamang prosedimento. Palagi siyang may mga side comments, mga snide remarks, kung ano-ano. Hindi ubre yun. Nangangampanya siya eh. Hindi yung sa pamamagitan ng kanyang testigo. Yan ang problema sa mga prosecution. Di mo ba napapansin, ang babata ng depensa, tapos ang tatanda naman ng prosecution. Yung mga prosecutor ng mga bata, ng mga kongresista, wala namang alam. Kaya kumuha ng mga matatanda. Ito namang matatanda, nanggugulang. Pero gaya nga ng sinabi natin, useless ulan sana yan, mga yan. Kasi gaya ng sinabi ko na sa mga nasalubong senador, ang kukulit ng mga kasama mo. Wala na nga, kumbaga, sinabi na nga ng testigo. Temporary, preliminary lang ho yung findings namin. Recommendatory. Inamin na ho, hindi pinal. Tapos na ang usapan dun eh. Yung material na lahat yung mga tatanungin mo kasi sinabi mo na nga, hindi conclusive, meaning to say, hindi final. So kung hindi final, wala kang basis na magdemanda na illegal. Kasi wala ang conclusion na illegal eh. Hindi conclusive eh. Kasi naka-apila pa. Alam mo kung si Salvador pa, si Atty. Salvador Panelo ang pinasalang mo dyan, matatameme lahat yan eh. Itong si Salvador Panelo, napakarami na pong pinag-abugaduhan nito, no? Sabihin ng COA na mali, hindi ka nag-comply. Ang depensa sabihin, hindi namin kailangan mag-comply kasi confidential, marami silang mga depensa. Sabihin ng hindi, may notice o kayo. Una,
yung ano yun, ADM ba yun? Observation, credit something, tapos notice of suspension, notice of dishonor. Kahit pa sabihin yun ng COA, lahat ng yun, walang saysay. Kasi may appeal pupunta pa sa commissioner. Mm. Pag dininay ng appeal, pwede pa pupunta sa hukuman. Pag-uusapan pa. Madali sabi, walang basis. So lahat ng mga tanong ninyo dyan, irrelevant na lahat yan. Go to another article, tapos na yan. Wala. Wala na. Ulit-ulit na lang yung ginagawa nila. Pinapatagalan nila yan. No? Hanggang sa magkaroon ng botohan, matalo si Sara sa impeachment. Ang layo nila, ang pinapatagal nila yan, pinapahinog na nila yung mga ibang kaso dyan na si Bato makulong, sila makulong na, para magkulang sila Loren, makulong na, para magkulang yung impeachment na yan, mawala si Sara, malusaw si Sara, no? Yan ang pinaka-greatest nila na plano nila sa lahat. Wala kayo. Kasi takot na takot sila manalo si Sara sa 2028 eh. Takot sila maupo. Nervous sila. Ngayon pa kaya, 2027 na? Ay, at 2027 na? Laking nervyos ng ginagawa, ng natakot na sila ngayon. Hindi nyo napatunayan. Pareho ng Article 4. Ng betrayal of the public trust. Wala yun. Hindi kayo napatulungan doon. Ito rin, hindi rin kayo nakaprova na irregular ang paggastos ng confidential funds. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, babasahin na po natin itong mga mensahe na ating mga kababayan. From El Tolitz, alam natin na walang kwentang impeachment yan. Kagustuhan lang yan ng mga taga-kaliwa. Pansin natin, karamihan sa mga prosecutor ay miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ayan. Hindi lang kaliwa yan. Gustuhan yan ni Marcos Jr. Oo, hindi daw ka gusto, wala daw kinalaman. Napakasinungaling talaga, no? Grabe, sasabihin mo sa napakaraming milyong Pilipino, wala kang kinalaman dyan sa impeachment na yan. Ayaw mong pakialaman. Antindi mo. Di ba? Sabi ko nga, paano pala kung si Sara talaga totoo nagnakaw? Wala kang pakialam? Ibig pala sabihin, nagnakaw na yung vice president mo, wala kang pa rin pakialam? Hindi ka mangingialam? Matindi ka. Di ba? Kaya pala yung flood control, ayaw mong pakialaman. Binuksan-buksan mo, tapos ayaw mong pakialaman na. Di ba? Kasi hindi ka papayag na makulong si Seto Marcoleta. Alam mo si Seto Marcoleta nag-iimbestiga, wala nang iba eh. Di ba? Kung matalino ka, hindi mo papakulong si Seto Marcoleta. Pakitid yung pag-analisa. Kailangan matanggal nila si Inday Sara. Yes, talagang gusto nila matanggal si Sara Duterte sa napakarami. Yung Pinklawan, gusto nila matanggal si Sara kasi galit na galit talaga sila sa mga Duterte. Unang dahilan yan. Pangalawa, siyempre gusto nila maluklok yung kanilang manok, gaya ni Lenny. Kasi si Sara ang pinakamalakas na presidente na survey. Di ba? Yung mga side naman ng loyalista, kaya gusto nilang mawala si Sara kasi alam nila paghihigantihan sila ni Sara. Babalikan sila, ipakukulong sila. Di ba? Ang hirap kaya magtago. Pag nagtago ka, di mo ma-enjoy ang yaman mo. Tamo si Saldi, na-enjoy niya ba yaman niya doon? Tingin ko, di niya na-enjoy niya sa lugar na. Kasi pag ikaw ay mayaman, gusto mo siyempre libutin ang buong mundo, umuwi ka sa sarili mong bansa, makakasama mo, pamilya mo dito na marami kang pera. Eh, nagtatago ka lagi, lingon ka ng lingon kahit saan. Baka may makakita sa'yo. Mayaman ka nga, ganun ang kalagayan mo. Hirap na hirap ka. Yun ang ayaw nila. Kaya ang gusto nila, si Sara, wag mailagay niyang bilang presidente. Kasi takot at takot sila mailagay si Sara Duterte. Di ba? Yun lang yun eh. Ano ba ibang dahilan pag kinakatakot niyo si Sara? Ano pinakadahilan nila? Baka daw yung Pilipinas maging maging maraming patayan na. Sus! Nangyari na ba yan? Hindi pa naman na. Magreklamo kayo pag Sara nakaupo na. Totoo talaga maraming patayan. Hindi naman na. Akala kasi nila yung gagawin ni Tatay Digong, gagawin ni Sara. Diba? Kandidato sa Panguluhan kasi tatakot sila lahat. At pag nanalo yan at mananalo yan, sigurado uusigin sila sa mga kalukuhan nila, mga irregularidad, mga illegalidad na ginawa nila at pagnanakaw ng pera ng bayan. Take note DPWH pa lang ang naiimbestigahan ngayon, wala pa yung iba. Diba? Kakalkalin lahat yan ni Senator Dante Marcoleta. Wala naman ibang mangkakalkal niya si Senator Dante Marcoleta eh. May nakita ba kinang kalkal ng senador? Wala naman na. Walang kalkal. Si Marcoleta na talaga mangkakalkal niyan. Si Amy na nahimik na. Hindi mo alam kung balimbing mo o nang hudas na. Diba? Nanahimik na sila. Si Bongo tahimik. Si Robin, anong gagawin ni Robin sa investigasyon? Si Marcoleta lang talagang pinaka dyan eh.
Pa, Attorney Sal, si Wilma Muhar, bumabaha na naman sa Pilipinas. Sana unahin na ang issue sa flood control. Galit na ang kalikasan sa mga nakawan na nagaganap. Ayun nga, umuulan nga ngayon, Attorney Sal. Ito pa. May komento pa si Ricardo Portiliano. Sa bibig mismo ni Kapunan lumabas, huwag ka nang tumakbo. Iyan ang tunay nilang bottom line purpose. Tapos, palalabasin nila na para sa bayan. In day 12 of the impeachment, the findings were more about defects in procedural and documentation requirements too small to be considered impeachable offenses. There are so many other circumstances that can destroy their alleged prima facie assumption. It's just an assumption in the first place. There is a 1.8 trillion anomaly involving national budget manipulation and flood control projects right under our noses, supported by the actual existence of ghost projects, actual government payments, and actual presidential signature approvals in more than one usual GAA. Why waste time on impeachment? Crazy. Yan. Ito pa. Kaya sila nag-impeachment para nga sila si Inday Sara. Ikaw naman kung ano pang mga... Oo. Ganito yan. Alam nila walang patutunguhan ng impeachment. Sisiraan lang si Inday Sara para sa mga tao. Pero yung ginagawa nila hindi effective kasi lalo pataas ang survey, sila babagsak. 'Di ba? Ganoon nangyayari. Pero in the same time, malay natin baka ma-impeach si Sara. Yun ang nasa utak niya. Kaya gagawa ng paraan ikulong lahat ng senador na iboboto kay Sara. Si Joel, 'di ba? I-ombudsman na naman si Joel. Matapos makausap nila, lumipat, i-ombudsman nila. Ganun ka-traidor ginawa kay Joel na naman, di ba? Isabihin, ipakukulong talaga para si Sara ma-impeach, kumonti lahat talaga ng boboto, walang boboto. Parang ganun eh. Yun ang mangyayari. Oh. analysis. Yun lang yun. That's the long and short of it. They want her removed. They want her disqualified. Tapos ang usapan. Yan ang kung bakit merong impeachment. Ayan. May pahabol komento din si Soraya Pendi, Attorney Sal. Impeachment na walang kwenta, puro paninira at walang napatunayang ebidensya na nagnakaw si VP Sara. Dapat itigil na yan. Nagsasayang lang kayo ng pera ng bayan. Kung ang perang ginastos sa impeachment ay itinulong na lang sa mga nasalanta ng kalamidad, mas nakabuti pa kaysa sirain si VP Sara at mas nakabuti pa kay BBM. Kaya sumama ka na sa rally. Newsman. Ay manood kayo niya sa impeachment. Ulitin natin na lahat ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang saysay lahat yan. Kasi nga inaamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. So kung iaaminin mo na hindi pa final, so anong magiging batayan mo sa pagdemanda? Ganun lang ho kasimple yun. Itutuloy mo lang yan kung ang layunin mo siraan si Inday Sara. Pero yung ginagawa ng mga... Hindi niya effective yan. Yung paninira na yan, kahit isang taon yung gawing impeachment trial na yan, hindi masisira si Sara Duterte. Kaya nga ang pinamagandang gawin nyo, talagang si Sara, yung boto sa senador, pagkulangin ng boto, gawing 12, gawing 14 lang, yan ang pag-asa nila eh. Kahit wala nang mangyayari diyan, no? Kahit tulong-tulong lahat sila, di ba? Talaga tulong-tulong na. Pero 2027, wag kang mag-alala, babaytaran lahat yan. Ano ng prosecution? Kung ano ng mga snide remarks, wala, gusto lang magpabida. Mahilig lang sa publisidad at paninira. Yan ang kagalingan ng mga yan eh. Pero kung tutusin nyo, simple-simple lang ang issue. Dinidemanda mo ng irregularidad. Sino ba ang nagdidetermina kung irregular? Initially, ang COA. So merong, according to them, irregular, non-compliant. Pero inamin nila, pero ito preliminary lang, recommendatory lang. Kasi nga, merong pang-appeal. May appeal pa sa commissioner. May appeal pa sa korte. Paano? Ba't ka magdidemanda ngayon? Hindi pa napapatunayan na on their part, conclusive na yung kanilang finding. Yan ang problema eh. Masyadong klaro, kaya wala ko yan. Okay, wala yan. Wala yan. Pag si Sara nagtagumpay sa impeachment na to, yari na. Tamo, yari na. Dapat Sara, mag-ingat ka. Dagdagan mo bodyguard mo. Kasi utak ng mga yan, desperado. Ang taong desperado po, bagaman ayaw nilang makasakit,
Pero pag desperado na, yun ang magtutulak sa kanila para makagawa ng hindi maganda para yung tao mawala lang. Kaya mag-ingat ka sa Sara. Dagdagan mo bodyguard mo, lahat-lahat. Kasi papalapit ng eleksyon, iba na utak ng mga yan. Tandaan mo, hindi yan natatakot para ikaw umupo lang. Natatakot yan dahil alam nila, pag umupo ka, ang gagawin nila, ang gagawin ng mga yan, gagawin mo, pakukulong mo kasi sila at matutuklasan yung mali-malitang pera. So, napakasimple niyan. Yan lang. Walang ibang maisip ako na kaya kung bakit natatakot sila dahil sa pagpapakulong. At alam nilang babalikan sila ni Sara. Takot sila. Kasi nakatatanda mo yung sinabi ni Digong. Yan si Inday, mas malupit sa akin yan. Mas matapang sa akin yan. Kaya nga sabi ni Torre, hindi niya ako natakot sa ama sa anak pa. Anong sabi ni Guanzon? Takot nga yung ama sa anak eh. Di ba, Tatay Digong? Totoo lang. Ay, si Sara, hindi ko makontrol yan. Di ba? Iba yan. Pag sinabing gagawin ko pa lang, ginawa na niya ni Sara. Nakita niyo yun? Ganyan. Yun ang kinakatakutan nila na huwag mangyari yun, maupo si Sara. Okay, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at content na napakamakabuluhan. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.